natin yung part 12 po ng ating pong session ng Illustrator. Malapit na po tayong matapos, guys. So, as you can see here, we have a eyedropper tool here. So, how we will use this eyedropper tool? For example, we have shapes here. Yeah. So, we want to change the color of this one. We will adapt the color of these other shapes here. So, pwede po natin gamitin po yung eyedropper. Just identify first our subject or object by using the selection tool. Yes, we identify our subject. Next is change our tools activated. So, palitan po natin yung tools natin. So, kanina na-activate po yung selection. Na-select na natin yung subject natin. So, pwede na tayong mag-shift sa ating pong eyedropper tool. Ang shortcut key ng eyedropper tool ay I. So, click po natin ito. Yan. Lahat po ng attributes po na meron po dito sa circle na ito ay makukuha mo po. Kapag meron po siyang stroke, ma-adapt mo rin po siya. Pero just in case, undo ko lang po siya, no? Example, let's add a stroke to this circle. Yeah. With a 8-point stroke. Like for example, we select these shapes and we want to change the color. We will adapt the color of this one. Pagka-click po natin sa kanya, as you can see here, ma-adapt niya po yung color po ng stroke. So, ganun din po yung magiging attributes niya. So, paano po natin siya ma-avoid? So, hold out po natin. Yan. Pagka-hold out, select mo muna sa subject natin, then eyedropper. Yan. Hold shift pala. Pagka-hold shift po natin, kung saan po nakatabat po yung crosshair, ayun po yung ma-adapt po natin ng color. For example, we will adapt the color of the stroke. Naka-hold shift tayo. Yan. So, yung color po ng stroke, ma-adapt po natin siya. Ibang scenario naman. Like, for example, we selected this part of object and then we wanna apply this color to this next shape. So, pwede po natin i-press yung Alt. Ito naman, pag naka-hold Alt ka, yung kulay ng attributes mo ay i-apply mo doon sa kasunod sa'yo. So, yun. So, ganun lang po siya gamitin. Yan. Dito ulit tayo sa blend tool. Like for example, si blend tool. Okay, si blend tool naman ay like for example, we have a shapes here. Yan. Let's have a shapes here. Yan, and then meron po tayong another shapes here na iba yung kulay. Yan, parang ganyan. Ayan. And then, let's change the color of this one. Yung. Pwede po silang mag-blend. Like, for example, click po natin tong blend tool, click po natin dito, and then click ito. Kung kanina, pag sa first shapes po natin, first object po natin ay asterisk po yung nakalabas. Pag sa second object naman ay na siya, plus. So, yan po yung blending niya ngayon. Ganyan yung magiging structure niya sa blending. Pwede po natin siyang magamit. Like, for example, ito, meron tayong linya na ginawa dito. Example, ayan, meron tayong linya na ginawa. Ayan, gawin natin line lang. Shift X. Ayan, select natin yung dalawa and then punta tayo ng object, punta tayo ng blend, and then replace spine. Ayan. Yung ginawa po natin na blending kanina ay mapupunta po siya sa spine na ginawa natin, which is yung fat na ginawa natin, yung linya. So, ganun po yung pag-apply doon. So, marami pa tayong magagawa using this one. Okay? So, like for example, we have let's see, gawa po tayo ng line, curve line, using pencil tool. So, dito, maghahanap po ako ng gagamitin ko po na line color. So, drawing ako ng line, double click ko dito para soft. Para soft po yung pagkaka-sketch ko using my mouse is yung fidelity niya, ilalagay ko po sa smooth. Then, okay ko. Then, let's see. Let's draw. Pag ganito po yung crosshair niya, caps lock niyo po. Let's try to draw a curve line like this one. Yeah. And then, another thing is, mag-drawing ulit tayo ng another line here, curve line. Like that. So, kapag hindi po swabe po yung pagka-curve, dito na po pumapasok yung tinatawag nila na smooth tool. Pwede po natin i-smooth yan. Ayan. Dadaanan lang po natin yan. Ayan.
Then here we go. Let's change the color of this one from yellow to other color, light colors. Example, sky blue. Yan. Once na naka-sky blue na siya, okay, pwede na po natin gamitin po yung blend tool. Click po natin ito. Then, click po natin dito. Asterisk, and then click po natin siya dito. Ayan. Let's double click this one. Then double click po natin. Pagka double click po natin dito, may lalabas po dyan na window. So we can modify the blending option. Let's check the preview, and then smooth, and then specified steps. So we can tweak the specified steps of the blending of the object or the line. So let's say 10. Let's update our preview and check. And then let's check. Ayan. So yan na po siya ngayon, yung labas niya. So ang kagandahan po dito, pwede po natin ma-modify ito. For example, let's add more specified steps. For example, we add more, say 20 steps. Preview, update. Ayan. So ang kagandahan po dito, we can tweak this one. Double click mo lang using selection tool. And then pwede na po natin yung ma-rotate. Ayan. Pwede po natin siyang ma-move. Pwede po natin siyang ma-modify. Okay, di ba? So, pwede po natin itong magamit sa designing natin. So, sorry hindi po swabe po yung pagkaka-curve. Pero dito, pwede po natin magamit yan. Double click po natin, lagay natin, view, trim, view. Yan, di ba? Nakakita na po kayo ng ganyan na design. So, pwede nyo po magamit yan sa pag-background. Okay, so check ko lang po kung ilang na po yung time natin na nagastos natin. 6 minutes na po. Yan. Alright. So, pwede na po tayong mag-start. Sa pagsasave naman, paano tayo mag-save? File. And then, save as. Yan. Next, isi-save natin siya. Hanapin natin kung saan natin siya isi-save. Sample yan, demo. Yan, pangalanan ko siya, demo. Yan. And then, yan, AI. Ibig sabihin yung AI, ito po yung editable file po natin, raw file. Kung saan pwede nating balikan and pwede nating ma-edit. Yan. Let's save ko lang. Saglit. Yan. Save. And then next, may lalabas po dyan. Let's see. Gusto mo magtrabaho sa bahay at ang version na gamit mo is mababa, pwede mong ibaba po yung version. Yan. Kakancel ko lang po. So, pwede ko po siyang export. Yan. Pag export naman, ipa-flatten file mo siya, which means picture type. So, anong klase ng picture? Pwedeng PNG or JPEG file. Punta tayo ng file, export, export as. So, pwede po natin yang i-save. Yan, export as. Pwede po nating i-JPEG file. Once na mag-JPEG file tayo, kailangan naka-check po yung use artboard. Yan. Check po natin yung use artboard. Hello po. Use artboard. And then next, kung anong range po siya. Like for example, we have a 1 to 10 page. You must identify first the page of the JPEG file you will save. Let's say, sa ginawa po natin ay isang range lang po siya. So, pwede po natin i-all. Ayan. Huwag po natin kakalimutan na i-check po yung use artboard. Kasi po, pag naka-uncheck po yan, ay madadami po, masisave po yung mga add other, for example, view. Let's try to trim view. Yung mga other objects po natin outside ay masisave po. So, as JPEG file. So, para ma-avoid po natin yan, pag ina-export po natin siya, let's export the object, kailangan naka-check. So, the difference between the PNG and then JPEG file, yung JPEG file, pag sinave mo siya, kahit na wala kang object dito sa may artboard mo, magsisave pa rin siya as white ito. So, kung ano yung size ng artboard mo, ganun din po yung masisave mo. Pero, ang pagkakaiba sa PNG, kapag wala kang background dito, hindi po masisave po itong artboard. Magiging transparent po yan. Export, and then ito. So, I already discussed yung resolution. So, kapag maliit lamang po yung artboard size po natin, ang standard resolution na gagamitin po natin ay 300 ppi.
As you can see here, background color is transparent, meaning pag sinave mo po ito, yung background na mo ay wala. So, transparent. Ang masisave mo lang dyan is yung may object po na visible. Okay? So, yun, pwede na po tayong mag-proceed po doon sa next po na exercises po natin, which is yung gear. So, thank you.